Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa Sitio Bangungot. Ako po si Gerald, 28 years old, public school teacher mula sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang kaibigan ko naman po na kasama sa karanasan na ito ay si Tantan, 27 years old, guro rin at taga May Kawayan, Bulacan. College classmates po kami at nitong taon lang pareho kaming na-promote kaya napasama kami sa isang regional training seminar sa Baguio. Alam po namin na marami ng kwento ang lumabas tungkol sa teacher's camp. Mga kwentong ilang beses na rin naming narinig pero palagi lang naming pinagtatawanan. Kasi nga hindi naman kami madaling takutin, lalo na kami, mga lalaki. Sabi nga nila, huwag mo raw seryosohin ang mga kwentong pamahiin kung hindi mo pa nararanasan. Pero ngayong nagsusulat kami ng liham na ito, pareho na kaming hindi sigurado kung anong klaseng karanasan ba talaga ang sumalubong sa amin noong linggong yon. Ang totoo, hindi nga namin agad napansin na may kakaiba pala. Pagdating namin sa teacher's camp, sinabi ng coordinator na fully booked na raw ang karamihan ng kwarto. Napunta kami sa room 4 sa White Hall, isang lumang gusaling medyo malayo sa main training hall. Hindi na kami nagreklamo. Ang importante, may tulugan at may heater sa CR. Pagpasok namin sa kwarto, may nauna nang nakatira doon. Si Ralph. Tahimik siya, nasa mid-30s siguro. Hindi mukhang guro pero maayos naman ang pakikitungo. Sabi niya, hindi raw siya participant sa seminar. May inaasikaso lang daw siya. May gamit siya sa isang sulok. May sariling kama at parang matagal na nga siyang doon nakatira. Wala naman sa amin ang nagtanong pa. Hindi siya masyadong palakwento pero kapag nakakausap, maayos naman. Ang una naming 2 araw, normal lahat. Training sa umaga, konting lakad sa hapon, tulog sa gabi. Wala naman kaming nararamdamang kakaiba. Pero isang gabi, habang patulog na kami, napansin kong parang naglalakad si Ralph sa hallway. Akala ko nag-CR o lalabas lang saglit kasi hindi makatulog. Kinabukasan si Tantan ang nagsabing, sa salamin sa dulo ng hallway parang may kausap daw si Ralph. Lalaki, sundalo, na walang ulo. At mula noon parang hindi na kami mapakali sa kwarto. Kung tutuusin, wala naman talaga kaming balak magsulat ng ganito kahabang kwento. Akala namin babalik lang kami mula sa training na may baon lang na CPD units at konting pasalubong. Pero ngayong pareho na kaming ilang beses na rin hindi makatulog ng maayos at kahit umuwi na kami, parang hindi pa rin kami nakakaalis sa kwartong yun. Kaya heto, sinusubukan naming ilabas ang lahat. Noong una, walang kakaiba. Isang training lang sa Baguio ang tingin namin doon. Isang linggo ng lectures, group tasks, at konting bonding. Pareho kaming excited, hindi lang para matuto, kundi para makalayo muna kahit kaunti. Ang malamig na hangin ng Baguio, ang nature, mga pine trees at ang katahimikan sa gabi ay tila pahinga mula sa magulong mundo ng paaralan. Pagkatapos ng orientation, sinabi sa amin ng organizer na fully booked lahat ng main dorms kaya kami ay sa White Hall na assign. Luma na talaga ang White Hall. Mahabang pasilyo, makakapal na kahoy ang pader at mga bintanang salamin na kulang na lang ay tumulo sa lamig ng gabi. Dinala kami sa room 4. Pagpasok namin may laman na ang isa sa 4 na kama. May nakalagay na gamit sa isang sulok. Malinis, maayos, parang matagal nang nandoon at doon namin unang nakilala si Ralph.
Hindi siya sumali sa orientation, pero hindi naman kami nagtanong agad. Sinabi lang niya na matagal na siyang nakastay sa teacher's camp. May inaasikaso raw siya sa archives ng military records sa Baguio. Hindi raw siya teacher pero pinayagan siyang manatili dahil matagal na raw siya doon at kilala na siya ng management. Wala naman kaming rason para magduda noon. Nasa loob na ang gamit niya. May sariling kama at maayos siya kumilos. Kalma lang si Ralph. Medyo tahimik pero marunong makisama. Sa unang 2 araw, minsan kasabay namin siyang magkape. Minsan hindi. Hindi siya sumasama sa training siyempre o kahit sa mga gala namin sa labas, pero bumabalik siya sa gabi. Nakaupo lang sa gilid, nagbabasa. Unang gabi, hindi pa namin gaano napansin, pero may mga bagay na parang hindi maipaliwanag. May mga yabag sa labas ng pinto bandang 3:00 ng madaling araw na parang may naglalakad na nagsusuot ng mabigat na bota. Pero dahil nasa training kami buong araw, mas pinili naming matulog kaysa pansinin. Kinabukasan habang nagkakape kami sa may canteen sa gilid ng Whitehall, may nakatabi kaming 2 kapwa guro mula sa Laguna. Hindi namin masyadong kilala pero pareho silang mga veterano na sa ganitong mga regional seminar. Nagkaroon ng kwentuhan tungkol sa teacher's camp mismo, yung lugar. Hindi pa yung mga multo. Sabi nung isa, matagal na raw talaga ang teacher's camp. Itinayo noong 1908. Panahong kontrolado pa ng mga Amerikano ang sistemang pang-edukasyon sa bansa. Ang orihinal daw nitong layunin ay maging training center ng mga Thomasites, yung mga Amerikanong guro na ipinadala rito para magsimula ng mga modernong paaralan sa Pilipinas. May mga unang building daw dito na sinimulang itayo mula 1910. Yung Whitehall nga raw na tinutuluyan namin isa sa mga mas matandang gusali. Halos hindi na raw ito pinalitan. Kaya kung titignan mo yung pader, hagdan, pati na rin yung bintana, halatang lumang-luma na. Pero maayos pa rin. Solidong kahoy, makakapal ang mga poste. Sa unang tingin, parang wala naman talagang kakaiba. Educational heritage site daw kasi talaga ito. Madalas ginagamit sa mga workshop ng DepEd, seminars, retreats, training ng mga guro. Yun nga lang, hindi raw basta educational history ang nakaukit sa lugar na ito. Napunta ang usapan sa maseryosong tono ng isa sa kanila ang nagbanggit ng panahon ng Hapon. Ayon sa kwento, noong World War II, ginamit daw ang teacher's camp bilang makeshift hospital para sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. May mga pasilidad daw dito noon na ginawang operating rooms, recovery wards at maging morgue. Pero bukod sa pagamutan, may mga nagsasabi ring ginawang detention site o interrogation post ng mga sundalong Hapones ang ilang bahagi ng compound. May mga kwento-kwento raw na sa ilang silid, lalo na yung malapit sa General Luna Hall, ay ginawang lugar pang torture. May mga narinig daw noon na sundalong tinorture hanggang mamatay. Yung iba, hindi na raw inilabas ang bangkay. Yung pinaka nakakakilabot, may mga kaso raw ng pagpugot ng ulo. Hindi ito lahat dokumentado pero lumalabas sa mga usap-usapan ng mga lokal, lalo na ng matatandang taga-Baguio. Napatingin tuloy kami sa paligid habang nagkakape. Hindi namin alam kung alin sa mga gusali ang tinutukoy nila pero may nabanggit sila na tila lahat ng matagal nang nakatambay sa camp ay may paboritong kwento. Tulad ng isang bench daw sa likod ng isang cottage kung saan
may multo raw ng pugot na ulong sundalo. Ang pinaka-nakakatindig balahibo sa lahat ay yung sinabing may mga parte ng camp na kahit anong linis at renovation, hindi nawawala ang pakiramdam na may nakatingin, lalo na kapag mag-isa ka. May mga kwento raw ng naririnig na yabag kahit walang tao, o kaya may biglang bumubukas na pinto. Sabi pa nung isa, may mga kaluluwang hindi pa yata talaga nakakaalis dito. Hindi namin alam noon kung maniniwala na ba kami agad. Pero sa loob-loob namin parang may gumapang na lamig sa likod naming dalawa. Pero siyempre, binaliwala lang namin matapos. Natural lang naman na may ganitong kwento sa matandang lugar na may mahabang kasaysayan. Pero noong ikatlong gabi, nagsimula ng medyo mag-iba ang pakiramdam. Nagising si Tantan bandang 2:00 ng madaling araw. Parang may humihila ng kumot niya. Pagtingin niya, okay naman. Baka raw napaapak lang si Ralph. Ako naman nakaidlip lang ulit pero parang may naramdaman akong malamig na ihip na hindi galing sa bintana. Hindi rin namin ito pinansin. Noong ika-4 na araw, habang nagsusulat ako ng notes sa veranda, napadaan si Ralph. Tahimik lang siya, pero tinanong niya ako kung may na-experience na ba kaming kakaiba. Sabi ko, wala naman masyado. Napangiti lang siya, sabay sabi ng, marami na akong nakasama dito sa kwarto dati, pero madalang yung matapang. Hindi ko na tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Doon na siguro nagsimula yung kaba. Wala pa naman kami talagang nararanasan na kababalaghan, pero parang may maliit ng pako sa likod ng isipan namin. Yung pakiramdam na hindi lang kami tatlo sa room 4. At mula noon, naging mas mabigat na ang gabi kaysa lamig ng bagyo. Naging normal ang mga sumunod na araw sa training. Pareho kaming maaga gumigising para makaligo bago pa maubusan ng mainit na tubig. Almusal sa kantin tapos seminar hanggang hapon. Kapag hindi masyadong pagod, sinusulit namin ang pagstay sa Baguio kaya naglilibot kami sa mga malalapit na tourist attractions. Pag-uwi namin sa kwarto, nag-aayos lang kami ng lesson plan, minsan nagkakwentuhan lang habang nagpapahinga. Si Ralph, gaya ng dati, tahimik lang. Minsan nandun na siya sa kwarto, minsan late kung dumating. Pero habang tumatagal, parang may kung anong tensyon na hindi namin maipaliwanag. Parang hindi ka makakilos ng buo. At sa gabi, kahit 3 lang kaming laman ng room 4, may mga gabing parang may isa pang presensya. Isang gabing nakahiga na si Gerald habang nagsusulat ng lesson plan, may naaninag siyang anino sa may bintana. Akala niya si Ralph. Pero paglingon niya, si Ralph ay nasa kabilang kama. Nakatalukbong. Tulog na. Pagtingin niya sa labas, walang tao. Baka ilang lang daw sa poste. Baka mata lang niya. Ayaw niyang isipin na multo agad. May isa namang gabi, habang kami natutulog, binangungot raw si Tantan. Nasa kwarto pa rin daw siya sa panaginip. Nakahiga raw kami pareho, pero may lalaking nakauniporming pangmilitar na nakatayo sa paanan ng kama. Hindi daw niya nakita ang mukha nito sa kanyang panaginip. Pero pagkagising niya,
Pawis na pawis siya kahit malamig ang kwarto. Sabi ko sa kanya baka dahil lang ito sa mga naririnig niyang kwento-kwento sa paligid. Kasi nga, may ilang guro na nakapagkwento sa amin ng kanilang mga karanasan. May isang babaeng teacher mula naman sa Maynila na kasabay naming mag-almusal sa kantin. Nakwento na minsan daw habang naglalakad pabalik sa kwarto niya, may nadaanan siyang babae. Akala niya isa sa mga staff. Pero pagkadaan niya napansin niyang balot ng dugo ang babae. Napahinto ito sa takot at paglingon niya, wala na ang babae. Walang bakas ng paa. Walang patak ng dugo. At kahit natatakot, sinubukan niya pa rin ipagpaliban ng pagdududa na baka guni-guni lang. Ayaw niyang isipin na baka totoo nga ang mga kwento sa teacher's camp na ito. Sa room 4, nagsimula kaming magbantay. Wala naman kaming napagkasundo ang gawin pero parang natural lang na mas naging alerto kami. May pagkakataong sabay kaming nagising, parehong hindi makahinga. Pagtingin sa paligid, normal lang naman. Walang gumagalaw. Pero hindi namin mapigilang isipin. Normal pa ba ito? At sa gitna ng lahat ng ito, dala-dala ko ang bigat. Sa totoo lang, Sir Jupiter, nung pumunta ako sa teacher's camp, iniwan ko sa probinsyang kapatid kong si Michael. May sakit siya sa puso. Ako ang panganay. Wala na kaming magulang, kaya ako ang haligi ng pamilya. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong umattend sa training para sa promotion. Pero gabi-gabi iniisip ko, kumusta na kaya siya? Uminom ba ng gamot? Kumakain ba ng tama? Umuwi na kaya ako? At sa bawat gabing nakakaramdam ako ng kakaiba, iniisip ko kung yun ba ay dahil sa pagod lang o parusa ba sa desisyon kong umalis. Parang sinasalamin ng kwarto ang mga kinikimkim ko. Isang gabi nauna akong umuwi sa room 4. Sumakit ang ulo ko bandang hapon kaya hindi ko na tinapos ang last session ng training. Si Tantan ay naiwan pa sa main hall, may hinahabon pang worksheet na kailangang ipasa sa group leader. Tahimik ang hallway habang paakyat ako. Walang masyadong tao at parang mas malamig kaysa karaniwan. Pagpasok ko sa kwarto, madilim. May kaunting liwanag lang mula sa bintana at sa unang tingin ko, akala ko tulog si Ralph. Nasa kama niya, nakatalukbong ang kumot. Walang imik. Nagpunta ako sa CR. Naghilamos. Tumagal ako ng konti roon at pinipilit na mawala ang kirot sa sentido. Paglabas ko, nakita ko siya. Si Ralph, nakatayo sa harap ng salamin sa gilid ng cabinet. Nakaharap siya roon na parang may kausap. At sa salamin, doon ko nakita ang hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya nag-iisa. May kausap siyang lalaki sa salamin. Sundalo at pugot ang ulo. Hindi ko alam kung napahinto ako o napaatras. Hindi ko siya tinawag. Hindi ako gumalaw. Ilang segundo lang yon, pero parang isang buong oras akong nakatayo lang roon. Hindi makagalaw. Paglingon ko ulit sa refleksyon, wala na yung sundalo. Si Ralph lang nakatayo pa rin, pero wala nang kausap. At dahan-dahan siyang umiga ulit sa kama. Hindi ko agad binanggit kay Tantan kinabukasan. Ayoko siyang takutin. Baka pagod lang ako. Baka guni-guni lang. Baka dahil lang sa hilo. Pero mula noong gabing yun,
hindi na ako mapakali. Simula nang makita ko yun, unti-unting naging mas madalas ang mga hindi maipaliwanag na karanasan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, lagi, paulit-ulit, may boses na umalingaw-ngaw sa hallway ng Whitehall. Minsan mahina lang, parang hangin. Minsan malinaw na malinaw. Saklolo. Hindi lang ako ang nakakarinig. Si Tantan rin. Minsan sabay pa kaming napapatingin sa pinto. Una naming inisip baka si Ralph ang gumagawa, pero minsan wala siya sa kwarto. Minsan naman nandun siya. Gising pa, pero nakatitig lang sa kisame. Hindi gumagalaw. Parang wala sa sarili. Para bang iba ang mundo niya. O baka nga mas tama, may iba siyang nakikita. Isang madaling araw habang ako'y nakaupo at pilit tinutulog ang takot, biglang bumangon si Tantan. Pawis na pawis, pero nanlalamig ang katawan niya. Hindi na ako nagtago. Kinuwento ko na sa kanya ang nakita ko sa salamin. Yung pugot ang ulo na sundalong kausap ni Ralph sa salamin. Tumahimik lang si Tantan, pero may bakas ng pagkumpirma sa mata niya. Parang hindi siya nagulat. Parang may nakita na rin siya. Kinabukasan habang abala sa modules, bigla siyang nagsabi, "Kanina pagkagising ko, nakita ko si Ralph sa harap ng salamin. Nakatayo. Hindi gumagalaw, tapos biglang lumamig yung hangin sa likod ko. Pagtingin ko sa salamin, nandun din siya, yung sundalo. Pareho sa kwento mo. Pugot ang ulo." Wala kaming nasabi. Pero mula roon, alam naming pareho. Totoo yun. Hindi na siya panaginip. Hindi siya guni-guni. Hindi na namin pwedeng ipagkaila. May bumabagabag sa kwarto namin. At si Ralph, hindi na namin alam kung siya bang sinusundan o siya ang gumigising sa mga ito. Natatakot kaming tanungin siya. Ilang araw ang lumipas, nagsimula kaming magtanong-tanong ng palihim. May narinig kami sa isang co-teacher. Minsan daw, may nakita na siyang white lady na naglilibot sa teacher's camp. May isa namang nagkwento na dati raw, may pari na nagpapakita sa likod ng building tuwing 3:00. Hindi raw siya gumagalaw, pero palagi raw siyang naroon. Lalo kapag may bisita sa training. Simula roon, nagsimula na kaming maghinala. Baka may mata si Ralph. Baka may third eye siya. Hindi siya basta ordinaryong kasamahan, pero hindi rin namin malaman kung alam ba niya ang nangyayari o tinatanggap lang niya yun bilang normal. Kasi kahit kami, unti-unti nang nasasanay na ganito pala ang mga kababalaghan sa teacher's camp. Sa kabila ng lahat ng kakaiba naming nararanasan, pinilit naming panatilihin ang normal na daloy ng araw. Seminar pa rin tuwing umaga, group work sa hapon, module revisions sa gabi. Kumakain kami kasamang ibang guro, nakikisabay sa biro at kwentuhan. Pero sa loob naming dalaw ni Tantan, parang palagi kaming may kasamang hindi matahimik. Si Ralph, gaya pa rin ng dati. Tahimik, hiwalay ang mundo. Pero habang tumatagal, may kung anong lungkot sa mga kilos niya na hindi ko may paliwanag. Minsan matagal siyang nakatitig sa isang lumang litrato bago matulog. Minsan nahuhuli ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung tao o oras, pero malinaw sa kilos niya. Hindi siya mapakali. Hindi siya buo. Kaya isang gabi habang nagpapanggap kaming abala sa lesson plan,
Naglakas loob na ako. Pre, napapansin mo ba yung mga nangyayari? Tanong ko ng kaswal. Hindi nag-angat ng tingin si Ralph. Anong klaseng nangyayari? Yung mga kabalagan dito? May nakikita ka ba o nararamdaman? Sandaling katahimikan. Tapos halos pabulong na sagot ni Ralph. Sanay na ako dyan. Alam niyo naman, marami na kasing pinatay dito sa lugar na to. Tumingin kami sa isa't isa ni Gerald. Walang dagdag na paliwanag si Ralph. Tila para sa kanya, sapat na ang sinabi niyang yun. Tahimik lang kaming nakatingin sa kanya habang inaayos niya ang mga gamit niya. Kinuha niya muli ang litratong yun. Luma, medyo kupas at ibinalik sa loob ng panyo. Ilang sandali niyang tinitigan bago niya muling inilagay sa ilalim ng unan niya. Gusto ko na talagang makauwi sa pamilya ko. Sa tono ng tinig niya, ramdam ang paghahangad niya na makauwi. At naramdaman ko siya dahil sa totoo lang, gusto ko na ring umuwi. Gusto ko nang makita ang kalagayan ng aking kapatid. Simula noong gabing yun, nagbago ang pagtingin ko kay Ralph. Hindi na lang siya yung tahimik na kasamahan namin dito sa Whitehall Room 4. May dala siyang isang kwentong hindi niya kayang ikwento. O baka matagal na rin siyang walang kausap na makakaintindi. At sa bawat gabing naririnig namin ang yabag ng bota sa hallway at ang panlalamig sa ere, mas lumilinaw sa isip ko. Hindi kami lang ang hindi matahimik sa kwartong ito. Dumaan ang ilang gabi nang wala gaanong insidente. Pero ramdam naming hindi patapos ang lahat. Hanggang dumating ang huling gabi na nakita namin si Ralph. Maghahating gabi na noon, gising pa ako nakatitig sa kisame. Pilit tinutulog ang kaba. Si Tantan naman nakatalukbong sa kama. Tahimik ang buong Whitehall. Walang dumaraan sa hallway. Walang naririnig, kundi ang huni ng kuliglig sa labas ng bintana. Bigla akong napabangon, pawis na pawis pero nanginginig. Umupo ako at napalingon sa akin si Tantan. Pero bago pa siya makapagsalita, napatingin kami kay Ralph. Nakatayo siya sa sulok sa tapat ng salamin. Nakatingin, hindi gumagalaw. Hindi rin nagsasalita. Pero bukas ang mata niya. Nakatingin sa sarili o sa likod niya o sa kung sino mang hindi namin nakikita. Ralph, pare, anong gawa mo dyan? Tanong ko. Wala siyang imik at habang nakatayo sa harap ng salamin napansin kong nanginginig ang kaliwang kamay niya. Hindi siya nagsasalita pero gumagalaw ang bibig niya parang bulong. Sa sobrang tahimik naririnig ko ang lagitik ng sahig sa ilalim ng paa niya. Parang hindi na yata siya si Ralph. Sabi ni Tantan sa akin sa boses na halos wala ng tunog. Bago siya bumalik sa kama napansin ko ang refleksyon sa salamin. May aninong nakatayo sa likod niya. Hindi ko na pinili tignan ulit. Takot na takot ako. Kinabukasan pagkagising namin, tahimik ang kwarto. Akala namin tulog lang si Ralph. Pero ang kama niya, nakaayos, walang kulubot, walang kumot, wala ang bag niya. Wala pati ang tsinelas. Parang hindi siya natulog doon. Parang hindi siya kailanman naroon. Nagtinginan kami ni Tantan. Hindi na namin kailangang magsalita. Pareho naming naramdaman. Wala na si Ralph.
Naglibot kami sa compound. Tinanong ang guard, ang admin, pati ang ilang participants. Pero walang nakakita sa kanya na umalis. Wala ring sinabing umuwi siya. Nagtaka kami kung bakit hindi siya nagpaalam. Siguro natakot na siya at hindi na kinaya ang kababalaghan. Kahit pa sinabi niyang sanay na siya. Sa mga sumunod na gabi, nag-iba ang pakiramdam sa room 4. Parang mas lumuwang, pero mas naging malamig. Mas naging tahimik, pero mas nakakatakot. Lagi pa rin kaming nagigising ni Gerald kahit walang ingay. Sabay kaming nagbubukas ng mata, sabay titingin sa kama ni Ralph. Nawala na roon. May mga pagkakataong may maririnig kaming paglakad sa loob mismo ng kwarto. Yung tunog ng tsinela sa sahig. Minsan, parang may nakaupo sa kama. May kumikilos, may nagpa-flash ng toilet pero pagtingin namin, walang tao. Basta ang ginawa na lang namin simula nang mawala si Ralph, hindi na namin tinitingnan ang salamin tuwing gabi. Takot na kami sa posibleng makita namin. Pero dumating yung gabi na pareho naming hindi maikakaila. Bumangon ako para umihi. Sa hallway palang ramdam ko na agad yung lamig. Pagbukas ko ng pinto ng CR, halos mabitiwan ko yung doorknob. Nandoon siya, nakatayo, nakauniforme na pang sundalo, pugot ang ulo. Hindi siya gumagalaw, pero ang anino niya gumagalaw. Parang may hangin sa loob ng CR kahit sarado lahat. Tumalikod ako, tumakbo, hindi ko na tinapos at nung kinwento ko kay Gerald, tumango lang siya. Kanina sa hagdan, nakita ko rin siya nasa likod ko nakasunod. Simula noon, hindi na lang sa room 4 lumilitaw ang sundalo. Isang beses habang nagkakape kami sa common area, bigla na lang akong napatingin sa kabilang mesa. Wala namang tao roon, pero may kumalabog na tasa. At yung kape na tapon, pababa, na parang may tumulak. Si Gerald tahimik lang. Pero pagkatapos noon, sabay kaming tumayo. Hindi na namin tinapos ang pagkakape dahil nakita namin na may nakatayo sa sulok ng kantin ang pugot na ulong sundalo. Sunod-sunod ang mga insidente na nakita namin ang pugot na ulong sundalo sa labas ng kwarto. Kahit sa mga simpleng galaw, pagbukas ng doorknob, paggalaw ng kurtina, kahit sarado ang bintana, pagkalabog ng sapatos sa may koridor, ramdam naming lumalapit siya. Hindi na kami binabantayan. Parang kasama na namin siya. Pero wala kaming sinasabi sa iba. Wala kaming pinapansin. Kasi patapos na ang training. Isang araw na lang makakauwi na kami. Kaya konting tiis na lang. Bago kami tuluyang umalis habang nag-iempake ng gamit, may nahulog mula sa ilalim ng kama ko. Isang lumang panyo. May burdang letra sa gilid. R. Salgado. Sa loob nito may litrato. Sepia. Sundalo. Mahigpit ang titig. Tila nabura na ang bahagi ng mukha dahil sa panahon. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. Para kay Emma at Junior. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung bakit napunta ito sa gamit ko. Hindi ko maalalang nakita ko ito kay Ralph habang kasama pa namin siya. Pero malakas ang kutob ko. Sa kanya ito. Sa kanya ang litratong ito. Parang iniwan niya. Tiniklop ko ito. Hindi ko sinabi kay Tantan. Isinilid ko lang sa bag saka kami bumaba sa front desk para mag-check out. Sa room 4 po, no?
Tanong ng babae sa desk. Gerald de la Cruz, kayo pong dalawa ni Sir Jonathan Talampas, tama? Opo, may isa po kaming kasama pero umalis na, Ralph Salgado. Nag-check out po ba siya? Tanong ko. Napatingin siya sa logbook. Binuklat, tumingin ulit sa screen ng computer. Kumunot ang noo. Sir, pasensya na po pero sa record po namin kayo lang pong dalawa ang naka-check-in sa room 4. Gerald de la Cruz at Jonathan Talampas, wala pong Ralph. Nanlamig ako, hindi ko siya masagot. Tumingin ako kay Tantan. Nakatitig siya sa akin. Hindi rin siya makapagsalita. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang receptionist. Pero ramdam ko nanigas na ang bato ko. Madami na pong mga ganyang kwento dito sa Whitehall. May mga seminaristang nagsasabi na may mga kasama raw sila sa kwarto, pero pagtingin po sa logbook, wala naman. Sabi po ng mga matatandang staff, minsan daw, may mga sumasama, lalo kung hindi pa sila makauwi. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hindi ako reliyoso, hindi rin ako mahilig sa kwentong multo. Sino po si Ralph Salgado? Mahina kong tanong. Nagtaas siya ng kilay. Di pa ako sigurado, sir, pero noong World War II, ginawa pong evacuation center itong buong teacher's camp. Maraming sugatang sundalo na dinala dito. May ilan ding namatay. May lumang kwento pa nga po na may sundalong pinugutan dito. Hindi na raw nakita ang katawan. Hanggang ngayon daw, may nagpaparamdam. Parang hindi ko na marinig ang busina ng mga taxi sa labas. Parang ako na lang, si Tantan, at ang bigat sa bag ko. Pagkalabas namin, hindi na kami nag-usap. Tumawid kami ng kalsada. Tahimik, walang imikan. Hanggang sa siya na mismo ang nagsabi, Gerald, daan muna tayo sa katedral. Dumaan kami sa Our Lady of Atonement Cathedral. Sabi daw ng lola niya, ang mga kaluluwa daw kailangang ialay sa Diyos para matahimik. Hindi kami nagrosaryo, hindi rin kami nagsindi ng kandila agad. Umupo lang kami sa gitnang upuan. Tumingala ako sa mga stained glass. Ipinikit ko ang mga mata ko, hawak ang lumang panyo at litrato ni Ralph Salgado kasama ang asawa at anak niyang babae. At sa isip ko lang pabulong, kung sino ka man, hindi ko alam kung bakit ka sumama sa amin. Pero kung kailangan mo ng dasal para makauwi, sana ito na yon. Sana matahimik ka na. Hindi ko alam kung paniniwala lang yon o desperasyon. Pero sabi daw ng yumaong lola ni Tantan, kapag nakaramdam ka raw ng kababalaghan, magdasal ka agad at lalo na kung may nakasalamuha kang kaluluwa. Kailangan mong ipagdasal sila para hindi sila sumama sa iyo, para hindi ka nila akalaing pwedeng daanan. Pagkatapos kong magdasal, maingat kong inilapag ang isa-isang sulok ng upuan sa katedral, ang panyo at lumang litrato. Hindi ko kayang iuwi. Parang may bigat itong hindi ko kayang dalhin. Akala ko talaga tapos na. Akala ko naiwan na namin sa Baguio ang lahat ng kababalaghang iyon. Training lang daw, sabi ko sa sarili ko. Sumpungin lang ang lugar. Malamig, luma, may kasaysayan. Pero noong umuwi na kami ni Tantan, doon ko naintindihan. Hindi pa pala tapos. Hindi pa pala kami talaga nakaalis. Sa unang linggo ng pag-uwi ko sa Bulacan, sinusubukan kong bumalik sa dati. Bumalik sa eskwela, ituloy ang lesson plans, mag-check ng papel, makipagbiruan sa faculty.
Si Tantan naman mas lalong naging masayahin. Parang sinadya niyang gawing biro ang lahat ng nangyari sa Baguio. Sabi niya minsan, siguro nasobrahan lang tayo sa lamig kaya kung ano-ano ang na-imagine natin. Napatawa ako, pero ramdam ko, pilit lang. Nagpapanggap siya na okay. Gaya ko. Naging mas mabait din siya sa mga estudyante. Parang binubuhos niya lahat ng atensyon niya sa classroom. Pero sa bawat tingin ko sa kanya, sa bawat salubong namin sa hallway, parang pareho lang kami ng iniisip. Pero ayaw lang banggitin. Ayaw lang aminin. Ako, bumalik din sa responsibilidad ko sa bahay. Si Michael, kapatid kong bunso. Second-year architecture student na ang kapatid ko sa isang universidad sa Maynila. May sakit siya sa puso. Congenital cardiomyopathy daw, sabi ng doktor. Bawal siyang mapagod pero hindi niya sinusunod palagi. Mapilit kasi siya. Hindi niya maatim na matigil sa pag-aaral, lalo't pangarap niyang maging arkitekto. Kagaya ng tatay naming namatay sa sakit din sa puso. Tahimik lang siya nang dumating ako. Sinalubong ako ng ngiti pero halatang maputla. Mas payat siya ngayon, mas malalim ang mga bilog sa mata. Kahit may maintenance med siya para sa puso niya, pakiramdam ko parang mas madalas siyang hinihingal. Pinilit kong bumalik sa normal. Namamalengke tuwing linggo, nagsisimba, naglalaba, sinisiguradong umiinom ng gamot si Michael. Tinutulungan siya sa thesis niya kapag gabi. Pero kahit gaano ko pilitin, may mga bagay na hindi bumabalik sa dati. Gabi-gabi, madaling araw, nagigising ako nang walang dahilan. Laging eksaktong 3:00. Laging may pakiramdam na may nakatingin. At madalas pagdungaw ko sa madilim na hallway papunta sa kwarto ni Michael, may anino sa may pintuan. Para bang may bantay. Isang madaling araw, nagising ako sa iyak ni Michael. Hindi siya sumisigaw, mahinang iyak lang. Pigil, halos pabulong. Nang puntahan ko siya, nakaupo siya sa kama, yakap ang sketchpad niya. Nanginginig, parang nilalagnat. Maputla ang labi. Hindi agad nagsalita. Pero pagtingin ko sa papel, nakita ko. Drawing ng isang sundalong pugot ang ulo at sa uniforme niya may pangalan. R. Salgado. Parang biglang nanigas ang kalamnan ko. Si Ralph na kasamahan naming hindi naman pala totoong guro. Si Ralph nagsabing gusto na niyang umuwi. Si Ralph na bigla na lang nawala. Siya pala ang sundalong pugot ang ulo sa teacher's camp sa Baguio. Doon ako nagsimulang magduda. Dahil noon pa lang, alam ko nang hindi ko siya tuluyang naiwan. Kahit pa iniwan ko sa katedral ang kanyang lumang panyo at litrato, alam kong hindi yun sapat. At noong gabing makita ko ang panyo at litrato sa mesa ko, kahit sigurado akong iniwan ko yun sa Baguio, alam kong may bumalik. May sumama. Hindi lang alaala. Hindi lang guilt. Kaluluwa. At unti-unti ang bahay namin na tahimik ay naging tirahan na din ng hindi may paliwanag. Nawawala ang mga gamit, biglang namamatay ang ilaw. Kahit tanghaling tapat, malamig ang kwarto ni Michael at siya na nagsisimula ng lumakas ulit, palagi na namang may sakit. Palaging pagod, parang araw-araw may bumubunot ng lakas mula sa katawan niya. Noong una, pilit kong nilabanan ng takot. Sabi ko sa sarili ko, baka trauma lang, baka epekto lang ng pagod, baka paranoia.
Pero gabi-gabi habang tinatakpan ko ng kumot si Michael, nararamdaman ko na hindi kaming dalawang magkapatid lang sa kwartong iyon. May ikatlo. Isang gabing malakas ang ulan, bigla na lang bumangon si Michael mula sa kama. Matagal siyang hindi gumalaw, parang naninigas. Tumayo siya sa harap ng salamin. Nakatitig. Hindi kumikibo. Akala ko nananaginip lang siya. Pero nang lumapit ako, napansin kong may gumuguhit na luha sa pisngi niya. Tinanong ko siya pero hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa kama, sabay bulong ng mga salitang hindi niya alam. Hindi ko bahay ito. Nasaan ang anak ko? Pauwiin niyo ako. Paulit-ulit. At doon ko na alam na hindi na yon si Michael. Nasa katawan niya si Ralph. May minsang dumaan siyang hawak ang sketchpad at nang silipin ko ang laman, hindi na drawing ng mga gusali at bahay ang laman, kundi litrato ng isang babaeng may hawak na bata. Luma ang style ng damit at sa likod ng larawan, may nakaukit na pangalan. Mahal kong Emma at Junior Salgado. Lalo akong nanlumo. Isang matandang istorya ang bumubuhay kay Ralph. Isang ama na hindi nakauwi sa pamilya. At ngayon, sa kahit anong dahilan, si Michael ang naging daan niya para makatawid. Pero hindi siya makatawid. Lalo siyang nagwawala gabi-gabi. Lalo siyang nilalagnat. Hindi na siya makapasok sa klase. Hindi na rin ako makapagtrabaho. Lahat ng atensyon ko ay nakatuon sa kapatid kong unti-unting nauupos. At doon ako nagsimulang maghanap ng tulong. Lumapit ako sa simbahan pero parang hindi sapat. Dumalo kami ng misa. Nagdasal kami ng novena. Binasbasan ang bahay pero gabi-gabi pa rin siyang nagigising sa mga sigaw, umiiyak, humihingi ng tulong. Isang gabi habang nakaupo ako sa sahig ng kwarto niya, nakita kong gumagalaw ang mga gamit sa mesa. Mabagal. Isa-isa. Parang may hinihipo ng hindi nakikita. Maya-maya tumigil ang orasan. Eksaktong 3:00. At tumayo si Michael at sinabing, "May anak ako." Sabi niya, "Hindi ko pa siya nakikita. Kailangan ko siyang makita." Bigla na lang bumagsak ang katawan niya matapos sabihin yun. Nawalan ng malay. Nang dalhin ko siya sa ospital, walang makitang dahilan. Hindi stroke, hindi atake sa puso. Pero wala rin daw siyang malay. Natutulog daw, pero hindi gumigising. Doon ko na binitawan ang lahat ng paglutan. Hindi ko na kailangang magtanong. Sa itsura pa lang niya, namumutla, nanlalalim ang mata. Alam kong may dala siyang desisyong hindi basta-basta. Tiningnan niya si Michael na halos hindi na kumikibo sa kama. Matagal siyang tumitig tapos ay bumulong ng ilang salitang ako na lang ang nakarinig. Wala nang paliwanag. Kinuha ko ang jacket ko. Sumama na lang ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta basta't sumakay kami ng tricycle saka sumunod na jeep. Pagkatapos isa pang tricycle ang naghatid sa amin sa tila dulo ng bayan. Isang baryo na nilulumot na ng katahimikan at kalumaan. Madilim ang daan. Bawat ilaw ng poste ay parang may agwat ng 100 hakbang. Tila pinipigilan ng mundo ang dapat naming marating. Hanggang sa dumating kami sa isang bahay na halos matabunan na ng mga ligaw na halaman. Luma na ang kahoy, may mga bahagi ng warak ang kisame. Pero may liwanag sa loob. May usok ng insenso na lumalabas sa maliit na siwang ng bintana.
Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng isang matandang babae. Nakaputi siya, kulubot ang mukha. Hindi ko matukoy ang edad niya pero matanda na. Siya daw si Manang Lorna. Hindi siya nagsalita agad, hinawakan lang niya ang pulso ni Michael. Tumingin sa kanyang mga mata, tapos ay parang napakunot ng noo. Para bang may bigat na agad siyang naramdaman. Agad niyang hinawakan ang kwintas niyang may itim na krusipiho. Wika niya, hindi na raw si Michael lang ang naroon. Dinala niya kami sa isang silid sa likod ng bahay. Mababa ang kisame. Ang mga dingding ay punong-puno ng imahe ng mga santo, krus at estampan Jesus at Maria. Sa gitna may altar, may asin, langis ng olibo, krus na yari sa itim na kahoy, papel na may sulat kamay at mga kandilang may kulay na partikular. Pula para sa paglaya, puti para sa kapayapaan. Pinatayo si Michael sa gitna ng bilog na asin. Tahimik pa rin siya. Wala sa sarili. Habang naghahanda si Manang Lorna ng mga kagamitan, nagsimula siyang magkwento sa amin. Isa raw siyang Christian Spiritist. Pinagsamang pananampalataya sa Panginoon at sa kakayahang makipag-ugnayan sa espiritual na dimensyon. Hindi raw ito kulto, hindi pang exorcism. Ang layunin ay hindi palayasin ang espiritu, kundi kausapin ito, intindihin at gabayan pauwi. Sabi niya kung ang kaluluwa ay naligaw tulad ng kay Ralph, minsan sa sobrang lakas ng emosyon, nakakapit sila sa bagay na mahalaga sa kanila noong sila'y buhay pa. Kahit simpleng lumang bagay, basta't may bigat ng alaala, maaring maging anchor o tulay ng kaluluwa. At nang banggitin ko ang panyo't litrato, napatingin siya sa akin. Saan mo ito iniwan? Tanong niya. Sagot ko naman, sa simbahan po, sa katedral sa Baguio, iniwan ko sa ilalim ng bangko. Tahimik habang nagdarasal. Tahimik siyang tumango. Minsan, kung ang isang espiritu ay hindi pa handang tanggapin ang wakas, binabalikan niya ang huling dumama sa kanya. Kung ikaw ang huling kumilala sa kwento niya, ikaw ang magiging tagapagdala. Doon ko lang naintindihan. Kaya bumalik sa akin ang panyo't litrato. Hindi dahil sa kababalaghan lamang, kundi dahil sa akin na ipasa ang bigat ng istorya niya. Ako na ang naging instrumento para malaman ang kwento niya at para mapauwi siya kahit hindi ko sinasadya. Nagsimula na si Manang Lorna sa orasyon. Pikit ng mga mata, matatag ang boses. Tila may laban siyang hindi basta bibitawan. Inilapit niya ang krus sa noo ni Michael, ngunit lumiyab ang apoy ng kandila. Humampas ang hangin, para bang bumukas ang lahat ng bintana kahit sarado. Umiiyak na si Tantan sa gilid ng pinto. Ako naninigas pa rin at hindi alam kung anong dasal ang dapat banggitin. Habang tumatagal ang dasal, unti-unting nagbago ang postura ni Michael. Hindi siya umiyak pero nanigas ang mga kamay niya at tumirik ang mga mata niya. Ang leeg niya ay dahan-dahang tumingala na para bang may sinusundan siyang anino sa kisame. Ang bibig niya ay gumagalaw pero walang lumalabas. Hanggang biglang humugot ng hininga ang katawan niya at bigla siyang sumigaw. Nasaan sila? Nasaan ang anak ko? Bakit hindi niyo ako pinauwi? Napaatras ako. Gusto kong lapitan si Michael pero hinarang ako ng espiritista. Huwag. Hindi siya yan. Pakinggan mo muna siya. At doon nagsimula ang pagsasalita ng kaluluwang nasa loob ng katawan ng kapatid ko. Ako'y sundalo. Isinugo. Iniwan. Hinuli. Binugutan. Tinapon sa gubat. Walang naghanap. Walang nag-uwi. Naiwan si Emma. Naiwan si Junior.
Hindi ako nakapagpaalam. Hindi ako nakapagpaalam. Iuwi niyo ako. Mas malinaw na. Mas desperado. Gusto raw niyang makauwi. Hindi para maghiganti kundi para makapiling ang mga naiwan. Pero hindi raw niya alam kung nasaan na sila. Namatay siyang walang kasiguraduhan. Nakalimutan, nilimot ng kasaysayan at ngayon ginagamit niya ang katawan ng kapatid ko para muling marinig. Nagpakilala siya na siya nga si Ralph Salgado. Siya ang pansamantala naming naging kasama sa Room 4 sa Whitehall ng Teachers Camp sa Baguio. Isinalaysay niya ang kanyang pagkamatay. Sundalo raw siya noong World War II. Ipinadala sa Baguio. Nahuli, tinorture at sa huli, pinugutan. Inilibing sa lugar na walang marka. Wala raw sumundo sa kanyang bangkay at ang huling alaala niya ay ang larawan ng kanyang asawa at anak na si Emma at Junior Salgado na dala-dala niya hanggang sa kanyang pagkamatay. Desperado siya na makita sila at sumama siya sa amin para raw makauwi. Pero hindi raw niya alam kung nasaan na sila. Sabi ni Manang Lorna, masyado raw malalim ang sugat ni Ralph. Dahil walang formal na paglisan, walang libing, walang panalangin, walang tuluyang pamamaalam na iwan ang kaluluwa niyang lagalag. At nung nakita niya ang larawan at panyo ng may taong tumingin dito at nakiramdam, nakakita siya ng liwanag. Nakahanap siya ng daan sa akin, sa amin. Bumagsak ang katawan ni Michael, nakaluhod, umiiyak, at sa unang pagkakataon, boses niya na ulit ang narinig ko. Mahinang bulong, paulit-ulit, sinasabing gusto lang niyang makita ang pamilya niya. Gusto lang niyang makauwi. Hindi ko alam kung si Ralph pa ba ang may kontrol pero naramdaman ko na gusto na ring makauwi ng kapatid ko. Lumapit ako sa gitna ng lahat. Kahit nanginginig ang tuhod ko, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko pero pakiramdam ko, kailangan. Wala na akong ibang mahawakan kundi ang paniniwala na baka kahit paano marinig niya ako. Hindi na ako nagsalita ng malakas. Parang binulungan ko siya at ang sabi ko, nakita ka na namin, Ralph. Narinig ka na. Naalala ka na. Kahit kaming dalawa lang ni Tantan, sapat na yun. Hindi man kami parte ng buhay mo noon pero ngayon, kami ang saksi. Sapat na para masabing may isang kaluluwang nawala at muling natagpuan. At kung anong dahilan ng lahat ng to, kung bakit ka sumama sa amin, kung bakit hindi mo mabitawan si Michael ay dahil ayaw mong tuluyang mawala. Naiintindihan ko na. Pero Ralph, hindi katawan ng ibang tao ang daan para makauwi ka. Hindi katawan ng kapatid ko. Meron siyang sariling laban. May sarili siyang pangarap. Hindi niya dapat dalhin ang sayo. Kailangan din niyang umuwi. Kung nasaan man sila ngayon, ang mahal mong pamilya, ang asawa mo at ang anak mong hindi mo na nasilayan, baka matagal ka na nilang hinihintay. Baka sila na lang ang natitirang tahanan na uuwian mo kapag bumitaw ka. At kung dasal lang ang kailangan mo para mapunta ka roon, ibibigay ko. Bawat araw. Basta bumitaw ka lang. Para sa kapatid ko. Para sa iyo. Hindi ko agad napansin, pero unti-unting lumuwag ang hangin sa loob ng silid. Tahimik ang sumunod na minuto. Walang gumalaw. Hinayaan ko si Manang Lorna magtapos ng dasal. At sa huling dasal habang hawak ni Manang Lorna ang krus sa noo ni Michael, may bahagyang hininga siyang binitawan. Hindi ito ungol, hindi ito sigaw, isang malalim na pagbitaw. Hanggang sa dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Michael, parang nabunutan ng tinik.
Tumitig siya sa akin at ang mga mata niyang malabo sa luha ay malinaw na ulit. Kuya, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako, niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak akong parang hindi pa ako nakaiyak sa buong buhay ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagod at kaluwagan sa pakiramdam. Dahil sa wakas, tapos na. Wala na si Ralph. At kung nasaan man siya, umaasa akong siya ay pauwi na. Kinabukasan, pagbangon namin nakita ko muli ang panyo at litrato sa lamesa. Kinabahan ako, pero nabangiti matapos ng ilang segundo dahil sa likod ng litrato may bagong sulat. Nakita ko na sila. Salamat. Nakauwi na ako. Hindi na ako nakaimik basta't napaluhod ako sa harap niya. Hawak ko ang kamay niya. Malamig pa rin pero hindi na mabigat. At doon ko naramdaman na tapos na. Wala na si Ralph. Tahimik ang sumunod na minuto. Walang gumalaw. Tila bumagal ang oras. Parang lumambot ang paligid. Pagkatapos ng gabing yun sa bahay ni Manang Lorna, para kaming parehong ginising mula sa bangungot. Tahimik lang ang biyahe pauwi. Walang nagsalita. Pero sa katahimikan naming tatlo, ako, si Michael at si Tantan. Nandoon ang pare-parehong magaan na pakiramdam na tapos na. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa dati ang daloy ng buhay namin. Si Michael, hindi na siya matamlay. Masigla na siya ulit. Mahimbing na ang tulog. Patuloy pa rin sa pag-inom ng kanyang mga gamot. Nakapasok na siya muli sa klase. Nakabawi sa mga naiwang plates. Natapos ang midterms at muling sumabak sa thesis defense. Bumalik na siya sa pagdisenyo ng mga magagandang bahay at gusali. Pero kahit gumaan na ang pakiramdam niya, ramdam ko, hindi na siya ang dating Michael. Mas tahimik siya ngayon. Mas marunong magpahinga. Hindi na siya mapilit. At sa tuwing tinatanong ko kung gusto niyang lumabas, palagi niyang sinasabi, "Dito lang muna ako, kuya. Dito lang ako okay." Hindi ko na kinailangan ng paliwanag. Ako naman, unti-unting bumalik sa eskwela. Sa faculty room, parang walang nagbago. Mga kapwa guro kong abala sa modules, sa chismis at sa lessons planning. Pero sa loob ko, ibang tao na ako. Hindi ko alam kung paano ko ikwento sa kanila yung nangyari at hindi ko rin alam kung dapat pa ba. Tuwing gabi bago ako matulog, nagsisindi ako ng maliit na kandila sa bintana. Hindi dahil may hinihintay akong bumalik, kundi bilang simpleng pasasalamat para kay Ralph, para sa kung sino pa man ang kailangang makauwi. Isa lang ang dasal ko sa kandilang yon, na sana kung may kailangan pang marinig, makita o maramdaman, sana makatawid din sila. Laking pasasalamat ko rin na hindi na ako bigla-bigla na lang nagigising ng alanganing oras at masarap na muli ang tulog ko. Ang lumang panyo at litrato, hindi ko na tinangkang ipamigay o ibaon. Inilagay ko na lang sa isang kahongyari sa kahoy, kasama ng ilang lumang rosaryo at prayer card. Hindi dahil relihiyoso ako, kundi dahil gusto kong igalang ang kasaysayang hindi ko man pagmamayari ay naging bahagi na rin ng buhay ko. Isang gabi habang naguhugas ako ng pinggan, narinig kong tumawa si Michael habang kausap ang mga kaklase niya sa group call. Nabanggit niya ang project proposal niya, isang small housing model para sa mga retiradong sundalo. Hindi ko binanggit, pero napangiti ako. Baka kahit papaano may naiwang alaala si Ralph sa kanya. Hindi na para pasanin, kundi para alalahanin. At si Tantan, hindi ko siya nakakalimutang kamustahin.
Sa buong kwento naming ito, siya ang naging kasama kong tahimik pero matibay. Siya yung tipo ng kaibigang hindi kailangang tanungin. Basta kapag kailangan mo ng karamay, nandoon lang siya. Siya ang nagsabi sa aking kailangan na naming pumunta kay Manang Lorna, sabi ng lola niya. Siya ang hindi umalis sa tabi ko noong bumagsak si Michael. At kahit siya mismo ay takot, hindi siya umatras. Mula noon, mas naging malapit kami. Hindi kami palaging nagkikita pero regular ang usap. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa pamilya. Pero minsan, bigla na lang naming babanggitin si Ralph. Hindi bilang multo, kundi bilang taong naging bahagi ng kwento naming dalawa. Minsan nga sinabi niya sa akin, "Pre, sa dami ng training na nasalihan natin, yung sa Baguio lang yung hindi ko talaga makakalimutan." Siyempre, pre, paano mo naman makakalimutan ang katawan ni Ralph na walang ulo, di ba? Sagot ko sabay tawa. Nakakatawa lang na tinatawanan na lang namin ngayon ang mga nangyari. Hindi na kami muling bumalik sa teacher's camp. Hindi dahil natakot kami, kundi dahil tapos na kami roon. Para bang nagsara na ang pinto. Wala na kaming kailangang balikan. Pero kung sakaling may ibang tao na makaranas ng kababalagan roon, handa kaming makinig. At kung kailangan, handa kaming magdasal para sa kanila. Sa huli, hindi na kami pare-parehong tao. Si Michael, naging mas tahimik pero mas matatag. Mas maingat pero mas totoo sa sarili. Si Tantan, mas naging bukas sa pananampalataya. Minsan nakita ko po siyang nagsisindi ng kandila sa faculty room tuwing 3:00. Sabay sabing, "Pangontra lang." At ako, hindi na ako humihingi ng paliwanag sa lahat ng hindi ko maunawaan. Kasi alam kong hindi na kailangan ng paliwanag ang lahat. Minsan, kailangan lang ng tahimik na pagtanggap. At kung sakaling may muling kumatok, hindi sa pinto, kundi sa alaala, alam ko na kung paano magbukas. Hindi lahat ng kwento ay para sa takutan. Minsan, ang mga kwento ay daan. Minsan, ang mga kaluluwa ay naghihintay lang maalala. O kaya naman, isa lang palang ama na matagal nang nawawala at sa wakas, nakauwi na rin. Mga kasityo, ang karanasan na ito ni Gerald ay hindi lang simpleng kababalaghan. Isa itong kwento ng paninindigan, ng pananampalataya at ng pag-uwi. Para sa kaluluwang matagal nang nawawala at para rin sa mga naiwan. Para sa akin, ang kwentong ito ay hindi lang takot ang dulot, kundi katahimikan pagkatapos ng bagyo. Alam niyo yung isang kwento na nagpaparamdam sa atin na ang bawat kwarto, bawat silid ay maaaring may kwento. At kung minsan ang kwentong yon ay naghihintay lang na maibahagi. Kaya para sa gabing ito, binibigyan ko ang kwento ni Gerald ng 10 out of 10. Maraming salamat Gerald at Tantan, pati na rin sa kapatid ni Gerald na si Michael, at sa lahat ng tulad ninyong handang magbahagi hindi lang ng takot, kundi alaala. Hanggang sa muli, dito lang po sa Sitio Bangungot.